Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa lugar na binansagan nila na the land of the dream weavers, ang South Cotabato. Tulad ng ibang mga probinsya sa ating bansa, ay mayaman din ang South Cotabato sa kanilang mga pinagmamalaking tourist destinations tulad ng Absiking Waterfalls, Bunga Spring, Kalaha Cave, Mount Matumtum, Sanchez Peak, Taal Falls at marami pang iba. Kilala din ang lugar sa kanilang dinadaos ng mga festivals gaya ng Kulitangtang Festival at Lemlunay Festival. Noong 2019 ay isang kasong pinag-usapan sa social media at maraming pahayagan. Ito ay ang naging kamatayan ng isang 16 years old na dalagita na natagpuan sa isang irrigation canal sa bayan ng Banga sa South Cotabato. At mas naging controversial pa ito nang mapatay ng mga pulis ang sinasabing person of interest dahil sa sinubukan umano nitong manlaban. Samahan niyo po akong balikan ang naging masakit na kamatayan ni Barbie Inocencio. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. December 4, 2019, nang pasado alas 2 ng hapon, ay nakatanggap ng report ang Banga Municipal Police Station tungkol sa natagpuang katawan ng isang babae sa irrigation canal sa Purok, Bagong Silang, Barangay Punong Grande sa Banga, South Cotabato. Nang magtungo doon ang mga pulis ay marami ng tao sa lugar. Dito ay dinatnan nila ang isang puting sako sa gilid ng irrigation canal. Laman nito ang wala ng buhay na katawan ng isang babae at nakagapos ang mga kamay at nakadamit ng uniform ng Notre Dame School. Ang nasabing biktima ay kinilalang si Barbie Inocencio. Nakipag-ugnayan ang tanggapan ng kapulisan sa mga soko para sa autopsy ng katawan dahil sa wala silang nakitang bakas ng mga sugat sa biktima. Ayon sa village chairperson ng lugar na si Bobby De La Lamon, ay umaga pa lang ng nasabing araw ay ilang mga residente na ang nakakita sa nasabing sako na palutang-lutang sa lugar. Ngunit dahil sa inakala ng mga ito na ang laman ng sako ay basura, ay binaliwala nila iyon. Hanggang sa mapansin ng isang lalaki ang paris ng mga paa na lumabas sa nasabing sako. Kaya naman ay agad nila itong pinialam sa mga kapulisan ng Banga. Si Barbie ay huling nakitang buhay noong December 1, 2019 sa isang bakery. Suot pa nito ang kanyang uniform. Ayon sa ina nito ay hindi nakauwi ang anak galing sa school sa Notre Dame kung saan ito nag-aaral. Kinabukasan ay nireport ng ina nito sa kapulisan ng Banga ang pagkawala ng anak. Nagsimula na ding magpakalat ng mga flyers ang mga kaibigan at mga kamag-anak ng dalaga. Nagbabakas sakali sila na may nakakaalam kung nasaan ito. Ang nasabing panawagan ay kinalading ikinalat sa social media hanggang sa matagpuan ang wala ng buhay nitong katawan noong December 4, 2019. Ayon sa primary investigation, ay maaaring buhay pa si Barbie nang ito ay ilagay sa loob ng sako at ipaanod sa kanal. Ngunit hindi na nito nagawang iligtas ang sarili dahil sa nakatali ang mga kamay. Ayon sa resulta ng autopsy na ginawa ng medical legal officers ng SOCO, ay nakitaan nito ng sugat sa kanyang leeg at ulo. Ang sanhi ng kamatayan nito ay suffocation at nakitaan din nila ito ng 8 o'clock na laceration sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Nagbigay naman ng 600,000 reward para sa makakapagbigay ng information sa pagkamatay ni Barbie. Kabilang na dito ang 200,000 na nagmula kay Mayor Albert Palencia ng Banga at 200,000 naman mula kay Representative Dinand Hernandez, isang businessman na nakabase sa Coronadal City. Sa ginawang pagtatanong ng mga investigador ay nagawa nilang makapanayam ang ilan pang mga witnesses. At napag-alaman nila na ang huling tao na nakitang kasama ng biktima bago ito mawala ay ang 31 years old na businessman at residente ng Barangay Calawag 1, Isulan, Sultan Kudarat na si Richard Gumiled Rumpo na karelasyon ng ina ni Barbie. Ayon sa mga pulis ay inimbitahan nila si Richard sa istasyon noong December 5, 2019 para sa ilang katanungan, ngunit tumanggi ito. Nagawa namang ma-recover ng mga pulis ang sasakyan na huling nakitang sinakyan ni Barbie sa isang talyer at dito ay nagawa nilang makakuha ng ilang mga strands ng buhok na hinihinalang nagmula sa dalagita. At ilan pang mga ebidensya na magdidiin kay Richard Gumilid. Ebidensya
testimonial evidence na pinagdudugtong-dugtong natin, nag-corroborate to each other. Kaya lumabas na hindi actually suspect but the person of interest. That we need to question him, to be placed him under questioning. Gamit ang mga nasabing ebidensya at sa mga nakalap na impormasyon na ito ang huling nakitang kasama ng dalaga ng araw na ito ay mawala, ay napilitan ng mga kapulisan na magsagawa ng warrantless arrest na kanilang isinagawa ng 2:00 ng madaling araw sa bahay nito sa Purok Bagong Sikat sa Barangay Calawag 1. Ito ay para maiwasan ang mga magiging kaguluhan o may madamay ng mga civilian na nakikiisyoso sa gagawing operasyon. Kaya naman ay ginawa nila ito ng ganong oras kung kailan tahimik na ang paligid at mahimbing na natutulog ang mga tao. Ang operasyon ay isinagawa ng Police Regional Office 12 Intelligence Division at Special Operations Group ng Banga at Isulan Municipal Stations. Ayon kay Brigadier General Alfred Corpus, ay tumanggi ito na makipag-cooperate at nagawa pa nitong dumukot ng isang hand grenade, ngunit bago pa man nito matanggal ang safety pin, ay pinaputukan na ito ng baril ng mga pulis na siyang naging dahilan ng kamatayan nito. Yun nga lang, ang masaklap doon kasi ang nangyari, yun nga ang sabi, nanlaban daw dahil hindi naman nangyari dito sa EOR ko, no? Yun lang ang report din, nagre-rely din ako sa report nila. Ang sabi daw, nanlaban, yun ang nangyari. Ang naging kamatayan ng person of interest na si Richard Gumilid ay mariin namang tinuligsa ng kanyang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Ayon sa kapatid ng mga ito ay hindi ito magagawa na Richard. Huli umano itong pumunta sa bahay nila Barbie para kunin lamang ang sasakyan nito at matapos noon na hindi na ito umalis ng kanilang bahay. Ayon pa sa kanila ay pinatay umano ang kanilang kuya dahil sa 600,000 na reward money na hindi umano totoo na may hawak itong granada noong madaling araw na mangyari ang shootout. Huling punta ni kuya ko doon, December 1, kinuha yung motor niya. December 2, nawala yung anak niya. Yung kuya ko, from December 1 na umuwi yung kuya ko, hindi yun umalis ng bahay. Witness po talaga kami doon lahat. Kahit sabihin nila na pinagtatakpan namin yung kuya ko, wala kaming puso. Alam ng Diyos. Kahit mamatay pa ako ngayon kung nagsisinungaling ako, alam na. Isa pa sa mga naging controversial ay may ilang usap-usapan ng kumalat na may kinalaman ng ina ni Barbie sa naging kamatayan ng anak at sinabi pa na ito umano ay nagdadalang tao at dinala ng kanyang ina para ito ay magpalaglag. Ngunit ang nasabing aligasyon ay madiin na pinabulaanan ng mga investigador. Kalat na ganun na the mother is one of the suspect, no? Actually, yun yung nakakalungkot dahil ang victim, siya pa ngayon yung lumalabas na, yun nga, agrabyado na nga yung tao, the state of misery. Pagkatapos, binubombard pa natin ng ganitong. Mariin namang tinuligsa ng pamunuan ng Notre Dame ang naging kamatayan ni Barbie Inocencio at mabilis din na kumalat sa social media ang kanyang mga larawan na may nakasulat na mga katagang Justice for Barbie. Si Barbie ay inihatid sa kanyang huling hantungan noong December 17, 2019. Hanggang ngayon ay hati pa din ang opinyon ng mga tao tungkol sa naging kamatayan ni Barbie. Ngunit naniniwala ang marami na walang ina ang gagawa ng bagay na ikapapahamak ng kanyang anak. Kung ano ang katotohanan ay tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Paano pong ginawa nila sa anak ko? Hindi ko po. Ginawa po nila parang ayok. Sino pong tao sa isip po ninyo? Sino pong tao na makakagawa nung. Tao pa po ba yun? Tao pa po ba yung gumawa na gano'n? Tapos yung masama nito, kumakalat sa kanya. Hindi ko po alam. Ang kaso ni Barbie Inocencio ay isa sa mga naging dahilan kaya naman muling pinag-usapan ang kasong kamatayan sa Senado noong 2020 dahil sa naging brutal at hindi katanggap-tanggap na sinapit nito. Sana ay magsilbi itong awareness lalo na sa mga kabataan. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.